Ngayon, ito tinetesting ko ngayon yung Fido natin. Makikita nyo naman po mga idol. First time ko po to biniyahe ng malayo dito sa city mismo. So kung makikita nyo, nandito tayo sa may area mismo ng papuntang Santa Ana, Paco Bridge yan. So yun, gamit po natin yung... Ayun, nakarating tayo from Quezon City dito sa hanggang dito sa Makati. So ang naging ano lang natin, 9 kilometers lang yung tinakbo. Naka mode 3 lang tayo, pero yung battery full charge pa rin siya, wala pa rin bawas. Saglit ko lang binahe, wala pang 30 minutes. So off na natin. Kapag ino-off nga pala to mga idol, nawawala. Kumbaga reset. Pag binuksan mo siya ulit, hindi na siya ganyan, mare-reset na siya. Ayan, diba in-off natin. Pag bubuksan natin, tingnan nyo. Ayan, back to 0, back to 1. So na-reset na siya. Off na natin muna to mga idol. Hello mga idol, magandang araw sa inyo ulit. Eto, nandito na naman tayo sa may Fido main office ni Ipajak. Yan, mga brand na mga ano nila, e-bike na binibenta rito is lahat Fido brand po. Ayan o, Fido. Ayan, marami po yan. So, kasama na itong latest nila. Tapos yung M1. M1 tawag dun sa fat bike na yun. Tapos ngayon po mga idol, eto sa ano kasi, sa November 11, is lahat po ng mga nakaroon sila ng sale sa lahat ng mga ano nila, e-bike units. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga e-bike nila dito, eto, foldable din yan. Ayan, foldable. So halos yan, lahat foldable po yan. Eto, foldable. Siyempre, ito yung atin. And yan, foldable din. So lahat nga po nga pala mga foldable yan. At siya nga pala dito sa Ipajak Pilipinas, available na po sila sa mga bike parts and accessories. Meron na rin sila. Bali, pag mawalan man kayo, maano man kayo, gusto nyo magpalit ng mga gulong, mayroon din sila available. At saka nagre-repair na rin sila ng mga kung ano man ang pwede repair sa mga bikes kung magkakaproblema man. So ngayon po, ito, abangan nyo po yung kanilang sale this coming November 11. Kasi sa November 11, ang presyo niya doon sa original price medyo mababa na talaga. So sulit. Samantalahin niyo po yung sale ni Ipajak Philippines. Ayun mga idol, samahan niyo ako. Ito, medyo gusto ko lang po i-review itong M1 ng Fido. Nagagandahan din ako dito sa brand na to. Dahil ito, naka-fat bike na siya. So talagang excited na ako para magamit din ito or ma-test natin. So ngayon, i-review ko pa lang siya muna mga idol. And then siguro sa next vlog na natin yung mga ang gagawin natin ano dito,
drive test kasi excited na rin ako ma-drive test to. At naghanap pa ako ng venue kung saan ko pwede i-drive test. Ganun din po yung si D11 at saka yung mga iba pang mga units. So ngayon, ito, magbibigay lang ako ng konting review lang dito sa mga ano nila. Itong Fido M1. Ayan. Itong M1 na to talagang na-excite din ako dito eh. Kasi nung di pa lumalabas si D11, talagang number one choice ko talaga si M1. So ito, si M1. So ayun, nandito po tayo mismo sa may ano niya, sa may hubs. Yung motor niya mismo, ito yung tinatawag na motor. 250 watts brushless po itong mga idol. Ang maximum speed nga pala nito ng motor speed niya is naglalaro lang to ng 15.5 or 25 km per hour. Ganun po. So medyo pag sa city 25 km per hour, medyo pwede na, lumalaban na po yan. So ang ganda kasi, so ito mismo ang motor niya, nasa rear mismo. And then yung battery nga pala nito mga idol. Ayan, dito po naka-install mismo yung battery niya. Ayan. Nakalagay siya sa frame niya. Mapapansin nyo, fully alloy mismo itong frame niya. May shock din siya sa likuran, tapos may shock din dito sa harapan. Siya nga pala itong shock niya sa harapan, meron na rin siyang ano siya, lockable na siya. ABS lockable na po. Ayan, naka-install na po yan. And then meron din siyang LED light. Maganda rin yan sa gabi, medyo may kalakasan din po yan. Tapos sa likuran kasi ang nakalagay lang talaga dito itong tail light niya na ano, reflector at tail light. Ayan po. So disusi nga pala to mga idol. Ang itong susi na to, dito yan sinususihan. Ayan, yung butas na yan, makikita nyo yung butas niyan. Tapos pag magcha-charge, pag nagcha-charge po dito mismo, dyan sa ano na yan. So ito po mismo yung ano ng battery. Tapos makikita nyo naka-telescopic siya na yung maiksi lang. Ayan po siya, naka-quick release na rin siya. So ito po, naka-Shimano 7-speed nga pala itong shifter niya. Tapos itong preno niya, meron din siyang ano dito, para siyang ito kasi yung sensor sa battery niya mismo, para maano niya mismo yung speed, yung takbo. Ayan po. Siya para mga idol dito, mayroon siyang LCD na rin dito na display. Ayan po. Diyan pinapakita yung speed niya, tapos yung tinakbo mo kung ilang kilometer na, saka yung battery indicator diyan po nakalagay. At saka ito yung dito sa baba niya, ito yung mode niya. I-click mo lang yan ng kasi tatlong mode po yan eh. Ayan, yan ang ano ko sa mga ano na to, e-bike na to. So yun, ano na siya, Pro Wheel din po, 1x7 speed 1x7 speed nga pala itong mga idol. Tapos naka Shimano ka na. At saka ang size nito 52 feet. Yan. And syempre Jaguar ang gamit nila sa mga wires nito mismo. Yun, yung shop niya, ayan pa. Medyo may kalakihan po yung shop niya. So ang presyo nga pala nito mga idol, 43,000. Tapos makikita nyo yung gulong niya, oh, napakalaki. Ito yung mga gulong na ganito po mga idol, 20 by 4.0. So wag ka mag-alala ano to, pag napudpud na to, marami ka pang ano. Ayan oh. May nabibili na dito na mismong bike parts pa na sa kanila rin mismo nabibili. So yung rim nga pala nito mga idol, alloy na rin to. Alloy rim na rin siya.
Ito po ano 12.5 ampere. Yan. Tapos ang weight nitong bike na to 25 kilogram. Ayun. Siya nga pala ano rito 36 volts na po siya. So ang magiging maximum na kaya nito buhatin is 120 kilogram. Ayan. Yung saddle nga pala nito mga idol, original na rin na Fido. Gawa ng Fido mismo. Ayan. Tapos siya nga pala yung ano pala yung pinaka-preno nga pala nito. Mechanical disc brake po 'yan. So hindi pa siya hindi pa siya hydraulic. So mechanical disc brake siya mga idol. Tapos ito kapag china-charge nga pala tong M1 ni Fido about 9 hours. So medyo may katagalan siya kasi compare mo mismo dito kay D11 7 hours lang ang charging niya. Na-try ko na rin talaga yan kasi yun talaga ang gamit mo natin ngayon. Tapos ang ano naman nila, ang pareho lang nila is syempre 250 watts yung motor nila. So ganun din yung tatakbo ng life span mismo ng battery bago malobat. Approximately lang naman is 80 km to 100 km. So medyo may katagalan na po yun. So sulit na po yun kasi naano ko rin, na-experience ko rin dito mismo kay D11. Talagang ang tagal niya bago malobat. Kailangan na magbumugol ka ng oras. So ngayon ito mga idol, meron pa ako dito isa pang i-feature ko na gusto ko rin. Etong ito to, D2S. Yan. Gusto ko yung D2S na to. Isa rin sa talagang maganda rin para sa akin. At saka itong D1. Itong D1 na to. So, ang konti na diferensya nila sa presyo. Kasi ito 31,000. Tapos ito namang D2S is 33,000. So hindi pa, kaya pag nag-sale po sila this coming November 11 si IPA Jack Pilipinas. So ang presyo niyan pwede pa bumaba dun sa mismong prices niya. Saka malaki raw ang mga discounts nila. Mas maganda kung puntahan niyo mismo dito sa kanila sa may IPA Jack along Mayapis Street, Makati. At nag-avail na rin po sila ng mga credit card. So pwede na rin sa kanila makapag-transact na po ng credit card. Ayun. So yung good news po yun. So hindi na rin mabigat siguro pag i-credit card. Isa rin sa naging convenient yun pagdating sa mga gustong bumili ng mga e-bike. Lalo na dito. Yan. Yon mga idol. Ito naman tayo kay D1. Ang gusto ko rin dito kay D1, pareho naman silang 250 watts kay D11 at saka kay M1. Ganon din ito si D1. So, ang pinagkaibahan lang sana, syempre, maliit siya. Size 14 lang yung gulong niya. Ayan, no? Ayan. Size 14 lang yung gulong niya. Kung mapapansin niyo. Ayan po. Ang size nga pala nito, ito yung 14 by 2.125. Yan yung gulong niya. Tapos kung makikita nyo mismo yung pinaka-frame nito mga idol, full alloy po yan, alloy. Ayan, alloy po mismo yan. Ayan. Ito yung motor niya. So 250 watts. Yan, so pag mga ganito kasi mga idol, napansin ko lang dito sa motor niya mismo, ang inaano nito is tinatakbo 25 km per hour din. So medyo may kabilisan kasi medyo mas maliit kung compare naman doon sa medyo malalaking gulong kasi mas mabilis ang ikot. Ganun lang, pero depende rin naman sa sa speed. So kaya naka pro wheel pala ng kanto, 52 teeth, and then naka KMC na chain. Ayan mga idol. So, ganun din. Mayroon din siyang LED light. Ayan. Halos pare-pareho lang yung LED light nila.
At saka yung pinaka taillight niya dito nakalagay mismo. Then may maganda siyang fender. Tapos ang kagandahan dito mismo sa ano niya, nakamag siya. So pagdating naman sa weight naman tayo, ang pag-weight ang pinag-uusapan dito sa whole bike na to is 18 kg po ang weight niyan. So ayun mga idol. Ang gulong niya na CTS nga pala mga idol. Saka ito naman kasi compare naman dun sa sa D11, straight lang yung tube niya dito sa telescopic. Ito naman extender. Pwede mo pa siya i-extend pa. Kahit dito sa sa seat post para maipantay mo siya mismo kapag gusto mong i-adjust. So, ito naman maganda. Saka mayroon na rin siya talagang nakalagay dito na phone holder. Tapos may USB mounted na pwede rin pag-charge yan. Tapos ito naman on and off. Ha? Yan, pag in-on natin. Para naman to sa ilaw. Sa ilaw po yan mga idol. And then, ito yung dito naman yung 3 types of mode niya. Yung mga pedal assist, mop, saka yung pure electric niya. And then ito yung busina. So ito yung ano nga pala to, may susi siya. Dito siya mismo nakalagay. Ayan, tinest natin. Okay, nag-on siya mga idol. So makikita nyo, nandun yung battery indicator. Yan mismo yung ano niya. LCD rin siya. So, water resistant mga idol. So, hindi naman ganun, wag lang palubugin sa baha. And then, itong model nito mismong D1 ni Fido, dito rin naka-install po yung battery niya. Ayan, dyan po nakalagay yung battery. So, ang maximum na kaya rin ito buhatin nga pala, maximum load niya is 120 kg pa rin. Ayan, di ba? So, medyo ano rin. Lumalaban din sa 120 kg. Tapos, madali lang tupiin din. Ayan. Dito mismo sa ano niya, sa electric mode nga pala mga idol. Tatlo po yan eh. Electric, pwede gamitin. Tapos yung map. Yung map na tatawag, yun yung power assist system. Tapos yung manpower mode, parang ganon. Yung power assist system, yan yung pedal assist. Tapos electric, ganun po. Tapos yung pinaka yung human, yan, sarili, power, manpower nga eh. Joyride lang. So, ito na test na rin namin to eh. So soon, sa ibang mga vlogs natin, i-test pa rin natin to. Ito lang ang pinaka-steel dyan, itong fork niya mismo. Ayan, mayroon din siyang fender. Maganda itong fender niya, ganyan na yung itsura, makinis. Ganon din dito sa likuran mismo. Kasi ito yung motor niya. Siya nga pala, 36 volts din to. And then 250 watts. Yan. Ang battery nito, 7.8 ampere battery. So ang kaya takbo nito approximately naman mga 35 to 40 km mileage yung itatagal ng battery niya pag biniyahe. Ayan, tapos 36 volts nga pala itong mga idol. Lithium ion battery na po siya. Ito mga idol, lahat ng mga nandito ng mga brand nila, kasadahan ko na rin yung mga prices nila para maging updated po kayo lahat sa mga prices ni Fido ngayon. Ito wala nang prices to, syempre. Atin yan eh. And then, ito, Fido, thank you very much at nagkaroon din ako ng bike na galing sa inyo. Thank you very much talaga. At kung hindi dahil kay Ipadjak, wala tayong unit. Siyempre, lalo na kay Fido. Kaya full support tayo ngayon. 100% na po tayo ngayon kay Fido. D4S. Yun. Ang price ng D4S, 39,000.
Ito yun. Pero bababa pa naman ang presyo niyan kapag magkakaroon sila ng sale this coming November 11. So kung ganda nito kasing na to, D4S na to. Size 20 na yung gulong nito. Makikita niyo may rayos po. Ayan. Size 20 po yan mga idol. So, ganun din po ang nito, 36 volt. Tapos ang nito, ang mismong motor niya is 250 watts. Ayan. Tapos naka both mechanical disc brake dito sa likuran, ganun din dito sa harapan. Tapos alloy na rin yung rim niya. Ayan po. Double wall na rin siya. Sa tire naman, parang medyo manipis lang pero okay lang siya. Kasi same size lang din naman sila nitong gamit natin ngayon. Ang size niyan is 20 by 1.75. So yun, alloy po mismo yung pinaka-frame nito mga idol. At naka-telescopic na rin siya. Stem. Sa telescopic naman, kung mapapansin nyo, may extender siya. So, pwede pa siya pataasan o pababa. Depende sa height po mismo nung sasakay nito. Ganun din po dito sa may seat post. Adjustable po yan. And then may na siya, quick release. Tapos alloy na rin po ang seat post. Tapos original Fido saddle po siya. Kung mapapansin nyo naman to si D11 kasi, hindi pa adjustable no. Straight bar na siya diretso. Ayan, straight stem siya. Ayan po. So hindi siya, wala siyang extender na ganito po. And then quick release, ayan. Naka Shimano 6-speed nga pala to mga idol. Ayan. Naka 6-speed na siya. Tapos 52 teeth na pro wheel crank. Ayan. So, ayan po yung nito. Itong brand na to. Isa rin sa nagustuhan ko rin ito talaga. Ito lang siya nga pala mga idol. Pagdating naman sa mga fork nila, ito lang ang steel. Lahat ng mga unit nila sa fork, steel po lahat yan. Except lang dito kay kasi ito alloy po yan. So yun, and dito rin po mismo yung niya, meron din siyang LCD, ayan po. Diyan naka-indicate po yung battery, saka yung speed, and then yung ilang kilometro ang tinakbo niya. Tapos ito yung ilaw niya, at ito rin yung busina niya. Ayan, ayan po yung itsura nitong D4S na nagkakahalaga ng 39,000 lang po. Sa kagandahan ng mga stand nila, magaganda mga stand nila. Yan ang napansin ko dito eh. Ayun, mga idol, lahat naman ng mga unit nila, matetest ko pa rin to sa mga next mga vlogs ko. So, sa ngayon kasi medyo hassle, medyo pandemic eh, kaya medyo iniiwasan po natin muna na pagala-gala ng So ngayon wala akong mas kasi wala naman tayo makasama. Mag-isa lang po tayo rito ngayon. So, yun na po mga ko. Siguro mga idol, abangan nyo po yung mga review ko po sa mga iba pang mga units nila. Dahil nagsiset pa ako ng araw kung kailan ako merong available. At lahat po yan natin, i-test. So ngayon ito, may napansin ako rito ito kasing na to, D2S, ayan. Maganda rin tong D2S na to. Ang presyo nitong D2S is 33,000. Yun nga, siya nga pa ng mga idol, ganun din. Alloy na itong stem niya mismo, may extender din siya dito na quick release sa gitna, at ganun din dito, may ina-adjustan dito na quick release din. Ang mismong nga pala nito mga idol, itong body frame niya mismo is alloy. Alloy na po yan. Tapos, diba size 16 to mga idol, makikita nyo size 16, naka-mugs na po siya. Ayan, ganun din, naka-mechanical disc brake na rin siya. Ayan po, dito sa likuran at ganun din sa harapan niya mismo. Tapos original saddle, tapos alloy din po itong seat post niya. Naka-quick release na rin po. So yun, yung crank niya naka-pro wheel na 52 teeth. Ayan. Tapos naka 6 speed Shimano turning. Shimano turning yan. Yan ang mga natin. Tapos ang niya KMC ang chain nila. So yun So makikita niyo yung pinaka shifter niya. Ayan po. Yan.
SIS index po nakalagay dyan. Ayan. 6 speed po. Tapos ito nga pala yung mismong ano niya. Dito nyo mapapansin, iilaw po yan. Ayan. And dito yung power niya sa gitna. Ayan. I-press lang po yan ng matagal. Ayan. Kukulay green niya. Ito po yung ano, indicator mo mismo ng battery. Ayan. Pag E na, syempre empty and F is full. So full pa siya. So kaya pa. So ngayon, ito yung high, medium, low. Yan yung mode niya mismo. Sa ano niya, paano yung pagtakbo siya? Siyempre, map, pedal assist, mga ganon. Saka electric. Ayan. Ayan, medium, high. Ayan po. Diyan po ina-adjust po yung ano niya. So ito, saka mapansin nyo lahat ng mga ano nila. Itong unit na to. Saka itong magkatabi na to, itong dito. Ano na rin pala, foldable na rin pala mga ano nila, oh, pedal. So ito may ano rin siya, fender. Makikita nyo. Maganda yung fender niya, tama-tama pag umulan. Hindi ka mababasa. Ang ganda kasi ng kulay nito eh, parang kulay gray na. Gray, dark gray, magano. Gunmetal, parang gano'n nga pala, gunmetal siya. So siya nga pala, gano'n din ang pinaka motor nito is ano siya, 36 volts. Yan, 250 watts yung motor niya. Tapos naka-install nga pala dito yung battery. Nasa frame niya mismo yung battery niya. So itong battery nga pala mga idol nito, 7.8 ampere. Sa model ng D2S, naka 7.8 lang siya. Ayan. So ang maximum weight na kaya buhatin niyan is gano'n din, 120 kg. Parehas hanggang dito. Except lang yung dalawa na to kasi kailangan ito kahit na 150 kilos kaya buhatin yan eh. So yun, update na muna tayo sa mga prices na lang po mga idol. Sa D2S nila is ito 31,000. Color white available. Ano po, meron din black niyan. So itong dalawa na to, dito at saka D2S, pareho sila may shock sa likod. Ayan. Parehas sila. Dito, D2S. Kasi ang pinagkaibahan nga nila dito sa dito lang po. Ayan, wala siyang ano, katulad nito. May mga 60 speed, ano, may wala siyang sprocket. Yan ang pinagkaibahan po niyan. Tapos ito ng mga D1. Ang presyo nila ngayon dito sa D1 nila is 31,000. Ayan. Parehas lang ang D1. Ang presyo nito saka dito sa D2S. So ang pinagkaibahan lang nila talaga, may shock ito si ano, si dito. Itong si D1 wala siyang shock. Pero siyempre pareho sila may mga battery dito sa gitna. So ang pinagkaibahan niya sa capacity ng itong battery, 10.4 ampere to mga idol. Tapos 36 volts gano'n. Ito naman sa battery nito, ang nakalagay dito is 7.8 ampere lang. Pero same price. Pero pareho rin po sila ng ano, ng motor, 250 watts tapos 36 volts. O yun po. So ang maximum na tinatakbo lang naman ito is almost the same din. Naglalaro lang po siya ng 40 to 60 km ang tinatagal nung ano niya, battery. Malayo-layo na rin yun. Mga pedal assist, ganun po mga idol. Okay, D3S ang price po nila 32,000. Ito yung isa na D3S na ano siya, ganun. Yung mababa yung step through niya dito na, which is preferred ko nga, yung lagi ko na sinasabi na mas preferred ko to sa mga babae at saka medyo may edad na kasi hindi na kailangan masyado tinataas ang paa at saka less effort talaga. So ganoon din, naka ano na rin siya, fully alloy ito kaya magaan na rin siya. Alloy na rin yung stem niya, alloy din tong pinaka frame. Ayan po. Saka makikita niyo yung battery, napakaliit. So mas magaan siya talaga compare mo rin dito sa mga to. Kasi ito naka-built in dito yung mga battery niya, itong D1 at saka itong mga D2 and D2S. Ito kasi si D3S, ayan,
Ano naman siya, 52 teeth crank, tapos ganun din, naka 6-speed na Shimano Turnico. Ayan. So makikita niyo po yan, naka ano yan, ha? 36 volts sa motor and then 250 watts. Ayan. Maganda dito fender niya mga idol, oh. Mapapansin nyo, ganun din, alloy na rin yung seat post niya. Quick release ang may mismong seat post. At original lahat na saddle. And then, ito ang kakaiba sa lahat. Si L2. So, ang presyo ni L2 is 40,000. Ayan po. 40,000 ang ano niya. So, ang weight nitong bike na to 27 kilos. Wow! Pero may shock naman pala to sa harapan. May shock din siya sa likuran. Ito. Ayan. Parehong may shock. Ayan. Ganun din. Puro mga mechanical disc brake na po sila lahat. Harap at likod. Pero ang pinagkaiba nito, malaki yung battery. Kaya pala medyo mataas ang ano nito. L2. 20 ampere nga pala tong battery nito mga idol. Ayan. 48 volts naman siya. Kasi yung mga yan, puro 36 volt po mga idol. Ito, 48 volts. Kaya pala medyo malakas talaga. So yun, wala siyang adjustable na ano. Ang size nga pala nitong mga idol, nitong gulong nito. Ayan. Size 14 to mga idol. Size 14 siya mismo. Ayan. Kasi itong ano na to, itong D3S size 16 yan. Ito size 14. Yan. Ito size 16 naman yung dito na parehas ang size. Mas maliit yung gulong nitong D1. So ito, ang price naman ngayon nila dito sa Q1 29,000. Yan, may less pa po yan. And dito Q1S 32,000 ang price nila diyan. So, ito ang pinagkaibahan naman lang nilang dalawa. Ito naman kasi si Q1S is nakaano siya, may mga shock na siya. Ito kasi si Q1 wala siyang shock. Pero kita mo may basket na siya sa likod, napakatibay. Ito wala pa. Ayan, mga gandang bike project yung mga Fido na yan. Siyempre, si D11, ang presyo nila ngayon is 48,000. So, magkakaroon pa po sila ng less this coming November 1. At ganun din ito si M1. Si M1, ang price lang ni M1 is 43,000 lang. Ayan. So, ayun mga idol. Lahat naman in-update ko muna yung mga prices nila. Tapos, re-review ko lang yung ibang specs ng mga napili ko lang na mga available na gusto natin na i-review. And then sa susunod naman siguro po yung pag-review ko ng mga other units po nila. Yan. Ito, isa rin to sa i-review ko to next. I-test ride po itong D2S at saka next ko na i-test ride din itong D1 at saka si M1. Yan. So yun mga idol, maraming salamat sa pagsama sa akin dito. At hanggang sa susunod, panoorin nyo, tabangan nyo po yung mga next vlog ko sa kanila. Fido. Ayan, Fido Global, Fido e-bike po. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat at ganoon din po kay Ipad Jack Pilipinas na patuloy pong sumusuporta sa aking mga vlog. At syempre, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkakaroon po ng isang unit na D11 na yun po yung very surprise para sa akin na maagang pamasko na binigay nila sa akin. Yun po yung malaking bagay na para sa akin na best gift ever talaga. Grabe. Thank you very much Fido. Mga idol. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.